Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Tondo, Maynila, hinabol ng 3 lalaki ang isa pang lalaki at pinagbabaril. Nasawi ang biktima habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect na dayo lang daw sa lugar. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang pagtakbo ng isang lalaki habang hinahabol ng 3 lalaki sa bahaging ito ng Tondo, Maynila nitong linggo ng madaling araw. Makalipas lang ang ilang sandali, nakahandusay na sa loob ng isang e-trike ang lalaking tumatakbo sa video. Pinagbabaril na pala siya. Ilang minuto bago ang pamamaril, makikita pa ang mga sospek na nakatambay sa kanto. Maya-maya, napatayo sila at tila mayroong kinokompronta. Hindi gaanong hagip sa video pero yun pala ang 40 anyos na biktima na bumili raw ng pagkain sa isang karinderya. Nakatakbo pa ang biktima sa eskinita hanggang sa ma-corner na siya at saka pinagbabaril. Hindi bababa sa 10 bala ang pinakawalan ng gunman. Sa panayam ng GMA Integrated News sa isa sa mga opisyal ng barangay sa lugar, sinabi niyang hindi nila residente ang biktima maging ang mga lalaki na humabol sa kanya. Dayo po. Araw-araw iba-iba. Ano yan kasi, yung lugar na yan talagang tambayan talaga. Ng kahit sino. Sa madaling araw lang sila tumatambay. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay kahapon ng umaga. Ipinagtataka ng barangay kung bakit sa lugar pa nila bumili ng pagkain ng biktima gayong may kalayuan ang kanyang inuuwian. Ang sabi lang, namimeke ng pera. Yung nabaril. Pinuntahan namin ang lugar kung saan sinasabing residente ang biktima. Pero sabi ng barangay roon, hindi nila residente at madalang nilang makita ang biktima. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang sinasabing mga kamag-anak niya. Madalang. Kasi pag may okasyon mga party-party, doon siya lumalabas. Katulad nagpesta. Sagot nila sa akin, ay ayaw din ang paulak na interview. Okay naman daw po, okay na raw sa kanila yun. Tanggap naman nila yung nangyari. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa pamamaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nagpapakawala ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Sa nakalipas na 24 oras, 2 gates ng nasabing dam ang binuksan ayon sa Pag-asa. Nasa mahigit 192 meters ang tubig sa Magat, malapit sa 193 meters na normal high water level ng dam. Tumaas din ang tubig sa Ipo, La Mesa at Binga reservoirs. Bumaba naman ang water level sa Angat, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Ngayong Martes, uulanin muli ang inang bahagi ng Northern Luzon kasama ang Magat watershed. Posible rin ang ulan sa Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto ngayon sa buong Luzon habang easterlies naman sa Visayas at Mindanao. Critical pa rin pero nagkaroon ng slight improvement sa kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Base sa inilabas nilang pahayag, patuloy na naka-oxygen mask ang Santo Papa dahil sa sakit niyang double pneumonia. Hindi naman na raw siya nagkaroon ng panibagong respiratory crisis. Bukod dito, hindi raw dapat ikabahala ang problema ng Santo Papa sa kidney. 12 araw nang nasa ospital ang Santo Papa. Alas 9 ng gabi sa Vatican City o alas 4 ng madaling araw dito sa Pilipinas, nagkaroon ng pagdadasal ng rosaryo at vigil sa St. Peter's Square. Dumalo rin doon ang ilang Pinoy. Isasagawa raw ito roon gabi-gabi para sa paggaling ni Pope Francis. Arestado ang isang naaksidenteng rider na nirespondehan ng mga otoridad sa Quezon City. Hindi yan dahil sa paglabag sa batas trapiko, kundi dahil sa nadiskubre umano sa kanya na mga iligal na droga. Balitang hatid ni James Agustin. Sugatan at walang malay ang isang lalaki ng datna ng mga pulis at rescuers sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang lalaki tumilapon mula sa minamaneho niyang motorsiklo. Bago dalhin sa ospital ang lalaki, iginagulat ng mga pulis ang kanilang nadiskubre. Nung ina-assist yung biktima, mayroong nakitang
Allegedly na nakita nyo sa protruding doon sa shorts niya, yung damit niya na allegedly na shabu. Tapos nung binubuhat na rin, nalaglag na rin yung mga iba nung ina-assist siya na isasakay sa ambulance. Nakuha mula sa lalaki ang mga sachet ng umano'y shabu, 14 na gramo sa kabuuan na nagkakahalaga ng 95,200 pesos. Ayon sa pulisya, posibleng i-deliver ng lalaki ang mga droga na mangyari ang aksidente. Ayon naman sa investigasyon namin, talagang ito talaga isa nagtutulak talaga, nagbibinta ng droga allegedly. So mayroon naman dito sa area ng Commonwealth, Holy Spirit, in all other area ng Quezon City. Nang magamot sa ospital, inaresto ang 32 anyos sa sospek. Hirap pa siya makatayo at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ikatlong beses nang naaresto ng sospek dahil sa kaso may kinalaman sa droga. Ayon sa kanya, galing siyang Fairview at patungong Barangay Batasan Hills sa mga aksidente. Binangga po ako nung nakasabay akong motor. Nagulat na lang po ako, nawalan ako ng malay. Alin nga po, pagising ko, meron na raw silang nakuha sa akin na alam sa... Pero yung droga ho bang nakuha sa inyo, anong masasabi niyo? Hindi po sa akin. Nasampahan na ang sospek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginugunita ngayong araw ang ika-39 na anibersaryo ng People Power Revolution. At kaugnay niyan, isang programa ang isinasagawa ngayong araw sa People Power Monument. At may ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Rafi, isang simpleng programa ang sinagawa sa People Power Monument na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Sinumulan ito sa flag raising, sinundan ng wreath laying at sabayang pag-awit ng bayan ko. Ayon sa NHCP, mahalagang gunitain ang revolusyon na nagbalik ng demokrasya sa mga tao. Samantala, mahigpit naman ang seguridad na ipinatutupad sa palibot ng People Power Monument. Sa kabuuan, mahigit 100 ng mga pulis ng QCPD ang nakadeploy sa People Power Monument na bahagi ng 8,000 ng mga pulis ay kinalat ng Philippine National Police. Matapos kasi ang aktibidad ngayong umaga ay inaasahang pagdaraos naman ng aktibidad ng mga realista. Dapat ito magsisilbing assembly area ng mga realista ang ilalim ng Ortigas Flyover, EDSA Corner Ortigas Avenue, White Plains Avenue at People Power Monument. Maliban dito, may mga pagtitipon na gagawin din sa iba't ibang lugar sa bansa. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, nag-uulat sa Balitang Halik. Maraming salamat, Mark Makalalad. Binuksan na muli ang Aquino Center and Museum sa Tarlac City. Makikita roon ang iba't ibang gamit ni na dating Senador Ninoy Aquino at asawang si dating Pangulong Cory Aquino, pati ang iba pang mahalagang bagay sa kanilang buhay, tulad ng mga litrato ng kanilang pamilya, libro, dyaryo at iba pa. 2 taong ni-renovate ang museo bago muling buksan kahapon. Kasabay ng pagbubukas nito, may book launching din kung saan tampok ang buhay ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Itinaon daw ang pagbubukas muli ng museo at ang book launching bagong anibersaryo ng EDSA People Power. Tingin ng isa sa mga apo ng mag-asawang Aquino, mahalagang gunitain pa rin ang EDSA People Power dahil paalala ito na dapat managot ang mga opisyal ng gobyerno sa anyay kanilang pang-aabuso. Binabagtas ng isang motorcycle rider ang kalsadang yan sa Barangay Poblacion Norte sa Santa Barbara, Pangasinan. Nang makarating sa intersection, biglang sumulpot ang isa pang motorsiklo at nagkasalpukan ng 2 rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga rider at mga angkas nila. Isinugod ang mga biktima sa ospital pero isa sa kanila ang idineklarang dead on arrival. Nagpapagaling naman ang iba pa. Iniimbestigahan na ang insidente. Patay ang isang lalaki matapos mabiktima ng hit and run sa Antipolo City. Ang nakasagasa sa kanya natukoy dahil sa nakalas na side mirror. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tumilapon sa kalsada ang 69 anyos na lalaki matapos ma-hit and run sa Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, tumatawid ang biktima sa kalsada nang mabundol siya ng sasakyan. Na-recover ang nakalas na side mirror ng pulang sasakyan na nakasagasa sa biktima. Sa follow-up investigation, nasapul sa CCTV ang sasakyan ng sospek na agad ipinakalat ng Antipolo Police para sa mabilis na pagkakakilanlan ng nakasagasa. In less than 24 hours,
nakatanggap po tayo ng impormasyon. Pinost nila doon mismo na sa isang parang group na nagbebenta ng mga parts ng sasakyan ay may naghahanap ng specific brand ng sasakyan na yon at kanan ang hinahanap niya na side mirror at ganito yung kulay na hinahanap. Ang nag-post na pag-alamang may-ari ng car repair shop na pinuntahan ng driver na nakasagasa. Sa tulong ng impormasyon ng suspect sa shop, nalaman ng pulisya ang pagkakakilanlan niya. Ang kagandahan nun para itong Cinderella, no? Dala ng mga investigator natin yung ng nawawalang side mirror at it perfectly fit doon sa sasakyan na suspected po natin. Paliwanag ng 47 anyos na driver, di niya inakalang tao pala ang kanyang nasagasaan. Hindi ko nilpansin siya. Oo, tapos? Madilim kasi yung pasada kasi. Hindi niyo po naramdaman na may kumalabog sa sasakyan po ninyo? Naramdaman ang kalabog pero hindi ko rin napansin na tao pala yung nasagasaan ko. Sabi pa niya, natuklasan lang niya online na plaka at sasakyan niya ang itinuturong nakasagasa sa biktima, kaya sumuko siya sa mga otoridad. Ang biktimang si Oscar Carmona, tumagal pa raw ng 1 araw sa ospital at binawian ng buhay kalaunan. Sobrang sakit po eh. Parang nag-iwan lang siya ng hayop sa daan. Hindi man lang niya tinulungan yung tatay namin para madala po siya sa hospital nung araw na yon. Panagutan niya yung dapat niyang panagutan sa tatay namin. Gusto lang po namin talaga hustisya para sa ginawa niya sa tatay ko. Sana maawa sila sa akin na tawarin nila ako. Nagsisisi po. Dahil sa nagawa ko ng pagtakas, dapat tinulungan ko yung tanda. Sasampahan po natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide dahil sa pagkakamatay ng ating biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang barangay tanod sa Calasiao, Pangasinan. Chris, tukoy na ba ang mga suspect? Tony, inaalam pa rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect pati ang posibleng motibo sa krimen. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sana po mauli po yung gumawa kay papa ko po. Yan ang panawagan ng anak ng isang barangay tanod na binaril kahapon ng umaga sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa paunang impormasyon, nagpapahinga ang biktima sa isang kubo ng barilin ng mga hindi patukoy na suspect. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sabi ng anak ng biktima, wala silang alam na kaaway ng kanilang padre de pamilya. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Isang turista ang nasawi sa Batanes nitong Biyernes. Ayon sa Provincial Heritage and Tourism Office, pabalik na sa Maynila ang 74 years old na turista at ang 4 niyang kaibigang kasamang namasyal doon. Pero hindi na raw siya bumangon at nang gisingin sana ay wala na siyang buhay. Dumating na sa Batanes ang 3 niyang kaanak. Habang hinihintay ang nakadagdang flight pabalik ng Maynila, inilagak muna ang kanyang bangkay sa isang gusali roon para sa isang lamay. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang halos 1 taong pagtatago, arestado sa San Fernando, Pampanga ang lalaking nakapatay sa kanyang amo gamit ang isang karayom. Sa ikinasang persyon ng pulisya, isinilbi sa lalaki ang warrant of arrest mula sa korte sa lungsod. Para yan sa mga kasong pagpatay at pagdanakaw sa kanyang among babae sa bayan ng Candaba noong April 2024. Ayon sa pulisya, humihingi noon ng cash advance ang akusado sa kanyang amo pero hindi pinagbigyan. Nagalit daw ang akusado at doon sinaksak ang biktima ng karayom na gamit sa pagtahi ng mga sako ng bigas. Tinangay rin niya ang 60,000 pesos at isang baril na nakapangalan sa asawa ng biktima. Paliwanag ng akusado na bigla lang siya at hindi ginusto ang nangyari. Tuesday
Hey, latest mga mare at pare, nagsama-sama ang mga Sparkle birthday celebrant sa isang lunch para ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Kwentuhan, kainan at kantahan ang naging eksena sa kanilang birthday lunch kahapon. Ang pagtitipon para sa mga nag-celebrate na ng kanilang kaarawan last January and this February at yung magbe-birthday pa lang sa March. Present sa okasyon sila GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at ilang Sparkle managers. Ang birthday lunch mas pinasaya ng impromptu performances from the attendees. First time na magsasama nina Maca Stars at Sparkle Love Team Ashley Sarmiento at Marco Massa para sa pelikulang The Caretakers. Sabay na dumating ang Ashco sa red carpet premiere ng pelikula kahapon. Kasama riyan ang iba pang cast members. Hindi raw usual na kilig ang mapapanood ng fans sa pelikula. Gaganap sila bilang mga anak ng mga bidang sina Iza Calzado at Dimples Romana. Thankful ang Ashco sa support ng ilang Maca co-stars at Sparkle artists na dumating sa red carpet premiere. Tiniyak ni bagong Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na lalabanan nila ang mga maling impormasyon. Kasabay niyan, bumuelta si newly appointed Palace Press Officer Claire Castro, saan niya'y pangiintriga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nang manumpa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Jay Ruiz. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ang fake news, kundi lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news ng kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang salang niya bilang bagong Palace Press Officer. Kaugnayan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserve sa bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkanong halaga. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions nito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. "76 days na lang, eleksyon 2025 na. Sa pagpapatuloy ng kampanya, ibinahagi ng ilang senatorial candidate ang kani-kanilang mga advokasya. Balita hatid ni James Agustin. Nakipagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay nina Amira Lidasan at Representative Franz Castro ang pagpapababa ng presyo ng bilihin
Ang mga pangangailangan ng mga residente sa Zamboanga City ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ng kanyang suporta sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Querubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ng korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market, kinamusta ni Willie Revillame. Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay. Kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Ben-Hur Abalos sa Quezon City. Sa anniversary ng publication ng PUP, binigyang diin ni Nars Alin Andamo at Teddy Casino ang kahalagahan ng campus journalism. Nakipagkita naman sa mga weaver at estudyante sa Antique si Senadora Pia Cayetano. Si Atty. Jimmy Bondoc bumisita kay Puerto Princesa, Palawan Mayor Lucilo Bayron. Si Senador Bato de la Rosa nag-ikot sa Gensan, pagbubutihin pa raw niya ang serbisyo sa bansa. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at kanila umanong crony na si Fernando Timbol. Si Timbol ay dating photographer ng mga Marcos. Isinampa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang kaso noong July 1987 dahil iligal umanong nakakolekta ng mga sasakyan at appliances si Timbol dahil sa koneksyon niya sa mga Marcos. Sa desisyon ng Anti-Graft Court noong February 18, hindi nakatanggap-tanggap nila na ituloy pa ang kaso dahil halos 4 na dekada nang hindi inaksyonan ng prosekusyon. Alinsunod sa batas at jurisprudence, nararapat lang na ibasura na ang nasabing kaso. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng PCGG kaugnay nito. Para maibsan ang paglobo ng bilang ng mga dengue cases, naglunsad ng bagong kampanya ang Department of Health tungkol sa paglilinis ng kapaligiran. Nire-review rin ngayon ang nakabakuna kontra dengue na nag-a-apply para maibenta sa bansa. Narito ang aking report. Sa hudyat na yan ay formal na inilunsad ng Department of Health ang kanilang alas 4 kontra mosquito program. Sa oras na yan ay nag-ikot ang mga health at city officials sa Barangay Batasan Hills para maglinis. Ang mga pwedeng makaipon ng tubig dapat itaob, itaktak, tuyuin o takpan. Kabilang sa sinita, ang baradong daluyan ng tubig sa isang kalye na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Ngayon lang ito nangyari. Maganda. Anong gagawin niyo na tuwing alas 4? Maglinis. Maglinis tayo. Namigay din ng DOH ng mga hygiene kit at larva trap sa mga residente ng barangay. Dito nangingitlog yung lamok. Tapos may ipon yung kitikiti para mamatay. May ano yan, may pepper inside. Lagay natin dito ha. Ayon sa Health Department, kumpara noong nakaraang taon ay mahigit 251% ang idinami ng dengue cases sa Quezon City, isa sa mga unang nagdeklara ng outbreak sa bansa. Dito sa Barangay Batasan, isa sa mahigit 200 nagka-dengue ang nasawi. Sa ngayon ay nire-ready pa ang bakuna kontra dengue na nag-a-apply na maibenta sa Pilipinas. Kaya pinaka-epektibo pa rin panlaban kontra dengue ang pagpuksa sa lamok at kanilang pinangingitlugan sa pamamagitan ng paglilinis. Bukod sa Quezon City, inilunsad din ang programa sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, kailangan maglinis ang mga residente araw-araw para iwas dengue. Pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infeksyon, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pilit na sinira ng lalaking yan ang kandadong nagsisilbing lock ng piso wifi machine sa labas ng isang bahay sa Barangay Poblacion Rizal, Ilaod sa Kalinog, Iloilo. Pagkakuha sa laman ng box, tumakas ang suspect sakay ng isang motorsiklong minamaneho ng pinaniniwalaang kasabwat niya. Nadiskubre na may-ari ang krimen kinabukasan. Batay sa investigasyon, 388 pesos ang natangay ng suspect na nakilala ng mga pulis na may mga record umano ng pagnanakaw sa kanilang barangay. Hindi na nagpablatter ang may-ari at wala na rin umano siyang balak na magsampa ng reklamo. Patuloy pang tinutukoy ng pulisya ang kasamahan niyang nagmamaneho ng motorsiklo.
Nahulog sa bangin sa Antipolo, Rizal ang isang closed van matapos umanong mawala ng preno. Ayon sa driver ng van, sinunod lang nila ang direksyong itinuro ng isang GPS app na dinala raw sila sa matarik na kalsada. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Kung titignan nyo, halos madurog yung truck sa pagkakahulog mula dun sa bangin sa taas. Yan ang sinapit ng closed van matapos maaksidente sa barangay San Jose, Antipolo City, pasado alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa first responders, galing Taguig ang closed van na kargado ng mga panindang grocery items na i-deliver sana sa Tanay, Rizal. Sakay ng van ang isang driver at dalawang magkapatid na pahinante. Sinusundan daw nila ang direksyon na itinuturo ng isang GPS app. Sa halip na sa highway, itinuro raw sila sa shortcut pero matarik na daan sa may sitio Buhanginan. Sa mataas na bahagi pa lang daw ng matarik na kalsadang ito, nawalan na umano ng preno ang 6-wheeler na closed van at saka dumire-diretso sa bakanting loting ito. Bumulusok ng takbo at tuluyang nahulog sa banging ito. Ang closed van sumalpok na lang daw sa isang malaking bato at puno ng niyog. Himalang nakaligtas ang mga sakay ng van. Bali pagdating po namin sa scene, yung driver po nakalabas na po at saka yung isang pahinante. Tapos yung kapatid ng pahinante, yung isa palabas na lang din po. Gumapang lang po siya dun sa bintana. Nagtamo ng ilang sugat sa daliri at tuhod ang isa sa mga pahinante. Ayon sa 25 anyos na driver, hindi po namin alam na bumulusok na po kami na wala po kami ng preno eh. Nawalan kayo ng preno? Sinunod lang po namin yung sa mapa. Ayaw na kumagat? Ayaw na po kumagat. Pati kahit naka-handbrake na po kami, di na po talaga kaya. Lalo na namin, katapusan na namin eh. Masyadong patarik eh. Oo, matarik kasi yung... Tapos di namin alam na may ganito pala. Nanigas lang yung katawan namin, buti wala pong nangyaring masama sa amin. Wala namang nadamay sa aksidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, marami na ang nadisgrasya sa naturang lugar at 5 na raw ang nasawi. Paalala ng otoridad sa mga motorista, lalo na sa bumabiyaheng mga kargadong truck, iwasan ang daang Pari Road. Ito ay isang napakamatarik na kalsada na pwede kayong madiretso po dito sa bangin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki matapos pagtatagain sa Amlan Negros Oriental. Sara, may suspect na ba sa krimen? Rafi, arestado na ang mismong bayaw na nakaalitan daw ng biktima. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Luan Merondina ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki matapos umanong pagtatagain ng kanyang bayaw sa Amlan Negros Oriental. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagtalo ang magbayaw. Sa galit, kumuha ng palakol ang 30 anyos na sospek at tinaga ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa noo, leeg, tagiliran at dibdib. Nagpapagaling pa sa hospital ang biktima na hindi pa nakuhanan ng pahayag. Nasa kustodiya na ng Amlan Police ang sospek na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng pahayag. Makikita ang paglapit ng babaeng yan sa security guard ng isang subdivision sa barangay Gunob sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang babaeng nakabackpack, biktima pala ng hold-up. Kwento ng biktima sa officers ng Homeowners Association, nakasakay siya sa tricycle kasama ang 2 pang lalaking pasahero. Sa gitna ng biyahe, doon na siya hininga ng pera ng mga lalaking may dala umanong patalim. Agad namang nagbigay ng barya ang biktima, saka bumaba sa tricycle. Pinost na ng isa sa mga opisyal ng homeowners ang insidente sa social media. Nagsasagawa na ng CCTV backtracking ang Lapu-Lapu City Police para makilala ang mga nasa likod ng krimen. Sinusubukan pa nilang makuhanan ng pahayag ang biktima. Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nailigtas sa Iligan City ang 3 menor de edad na mga biktima umano ng online sexual exploitation. Sa ikinasang operasyon ng pulisya, naaresto ang 2 sospek na edad 45 at 38. Edad 13 anyos naman ang 2 babaeng biktima, habang 16 anyos ang isa pang lalaki. Inaalam pa ng pulisya kung magkaano-ano ang mga sospek at biktima. Nakumpiska sa operasyon ang mga ginagamit sa krimen tulad ng cellphone, laptop, mga sex toy, pati ang mga resibo ng money remittance services.
at mga dokumentong may pangalan at numero ng mga dayuhang sangkot dito. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawang suspect. Dinala naman na sa City Social Welfare and Development ang mga menor de edad. Eto na ang mabibilis na balita. Nagliyab ang isang SUV matapos sumalpok sa railing ng Skyway sa Taguig. Nasawi sa insidente ang driver ng sasakyan. Napula ang sunog matapos rumisponde ang mga bumbero. Patuloy ang investigasyon ukol sa insidente at sa pagkakakilanlan ng nasawing driver. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamunuan ng Skyway ukol sa insidente. Tulong-tulong na inapula ng mga residente at mga bumbero ang sunog na yan sa ikalawang palapag ng isang junk shop sa Barangay Payatas B sa Quezon City kagabi. Itinasa unang alarma ang sunog at 11 fire truck ang rumisponde. Tuluyang napula ang sunog maghahating gabi. Walang naitalang sugatan at nakalabas din ang pamilya at tauhang nasa loob ng junk shop. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at maging ang kabuuang halaga ng pinsala. Mga mare at pare, nagsimula na ang tapatan ng mga ina sa Kapuso Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Not in their usual role si Camille Prats bilang bida kontra bida at si Katrina Halili na mabait. Na aksidente si Olive na karakter ni Camille at nasawi ang anak niyang si Angela. Bilang trauma response, tatargetin niya ang anak ni na Emma at Danilo, played by Katrina at Dion Ignacio. Kabado pero full of excitement nga raw ang cast sa watch party ng world premiere kahapon. Present sina Camille, Katrina at Dion kasama ang iba pang cast members na sina Shane Sava, Prince Carlos at Ami Austria. Mapapanood ang Mommy Dearest Monday to Friday, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime at Kapuso Stream. Literal na breathtaking pero sulit ang bawat segundo sa underwater view sa Panglao, Bohol. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa ganda ng Balikasag Island? Malinaw na tubig at masiglang underwater life gaya ng nakunan ng diver videographer na si Shem Kwako. Kaya ang model niya tila part of the world ng naispatang School of Fish. Wow na wow! Dahan-dahang ginugupitan ng pulis ang lalaking yan sa Cartagena, Colombia. Ang lalaki kasi sinubukang magpuslit ng 19 na cocaine capsule gamit ang peluka. Ayon sa Cartagena Metropolitan Police, pa-Amsterdam sana ang Colombia National nang maharang sa airport. Nakumpiska sa kanyang mahigit 200 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 euro katumbas ng mahigit 600,000 piso. Nasa kustodiya na ng Attorney General's Office ang suspect na nahaharap sa reklamong trafficking, manufacturing at possession of narcotic substances. Wala siyang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpuan ang 10 tuta sa 2 magkahiwalay na sako sa Numancia, Aklan. Ayon sa isang residente ng barangay, unang nadiskubre ang 3 tutang nakasako sa clearing operations ng mga tauhan ng Electric Cooperative. Makalipas ang ilang araw, 7 tuta naman ang nakita uli na nakasako. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng mga tuta at kung bakit iniwan ang mga ito. Sa ngayon, naipaampon na ang mga tuta sa ibang mga residente ng barangay. Nasunog ang pamilihang bayan sa Sipocot, Camarines Sur. Makapal na usok ang lumabas mula sa palengke kahapon ng hapon. Natupok ang mga paninda sa pamilihan. Umabot ng mahigit sa 1 oras bago idineklarang kontrolado ang sunog. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Wala namang naitalang nasugatan. Mapapanood na simula bukas ang pinakabagong GMA Integrated News Podcast na Power Talks with PR Kanghel. Powerful ang pilot episode niyan dahil ang first guest ay si GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe Algozon, na magbabahagi ng life lessons at kanyang secrets to success. Balita hatid ni Mark Salazar. Sa
kanyang podcast na Surprise Guest with Pia Arcangel, nagkaroon si Pia ng makabuluhan at masayang huntahan kasama ang ilang malalaking pangalan sa larangan ng sports, showbiz at iba pa. As parents, tayo talaga ang architect sa magiging future ng anak natin. Ngayon, mga influential na personalidad naman tulad ng business tycoons, tech innovators, award-winning artists at iba pang industry leader ang makaka one-on-one ni Pia sa pinakabagong GMA Integrated News podcast na Power Talks with Pia Arcangel na magsisimula sa February 26. Mabuhay and welcome to Power Talks. Excited si Pia para sa bagong podcast produced by GMA Digilabs. I hope that from the show, viewers and listeners will be able to pick up stories that they will learn valuable lessons that they can apply to their own lives as well. Sabi ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, patuloy ang paghahanap ng GMA Network ng makabagong paraan para maabot ang audience sa iba't ibang online platform. First guest sa newest Kapuso podcast si Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee ng GMA Network. Dito nagkwento siya tungkol sa kanyang childhood. Oh yes, I was so malikot. I was all over the place. Pamilya. So sir, what are some of the biggest joys you have as a parent and as a grandfather? Well, to see my children succeeding. Life lessons. Early on, I already learned never to argue with my mother. You will never win. So why argue? Ang kanyang leadership style. I learned from that not to listen to excuses. At realizations. When you look back, your career, everything that you have accomplished, what would you say to your younger self? In life, you have to set a goal. And when you achieve the goal, you cannot imagine how you feel. Magkakaroon ng bagong episode ng Power Talks with Pia Arcangel tuwing Wednesday sa Spotify, Apple Podcasts at lahat ng GMA Integrated News social media platforms. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patapos na ang Pebrero pero patuloy na binabalot ng malamig na panahon ng ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ngayon ang hanging amihan ng buong Luzon. Naitala ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes, Isabela at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. It's a new era for Blackpink member Lisa. Hindi na lang kasi siya bibida sa kantahan at sayawan, pati na sa aktingan. Ano naman kaya ang sadya ng kanyang co-stars sa Season 3 ng The White Lotus? Narito ang latest mula kay Maring Lynching. Welcome to The White Lotus in Thailand, Kat. Nakausap ko ang global superstar na si Lisa Manobal sa Bangkok, Thailand para sa kanyang acting debut sa hit series na The White Lotus Season 3 on Max. Isang wellness coach ang kanyang role dito na childhood friend ni Thai actor Thame Taptintong. Halatang close ang dalawa dahil na rin sa bonding nila off-screen. We did make efforts off set to sort of get to know each other better, sort of authentically by doing lunch and dinners and stuff together and some activities on the weekends and stuff like that. Just more like like something more like natural. It's just like after our shoot, we just like, hey, you want to just let's do dinner together or just lunch together. Ayon kay Thame, masayang kasama si Lisa. She has that aura about her, like on set, I had to be told by Mike White sometimes in some scenes, like, Thame, this is not like, this scene, you don't need to smile so much. Can you smile a little less? Pagdating naman sa pag-arte, kahit acting debut ito ni Lisa, impressed agad ang kanyang mga kasama. Yeah, we never felt like she had
like any problems with acting. It's just sometimes she'll be like, oh, I'm just a little nervous, and we're just, oh, it's okay. It's like, you know, it's fine. You're gonna do fine. And then everybody just, you know, trying to support me as much as they can, and they just make me feel so like comfortable on set. So it's just more easy for me to just, you know, just act it out and no pressure, no anything. Sa Thailand, shoot ang buong season 3 ng series. For me, it was like the food and like just the views and like the way of getting around the island. You know, it was really cool. You know, sometimes we'd like rent little scooters and go around. It's you know, it's like a nice island feel. I feel like the Thai food. Palabas na ang The White Lotus Season 3 on Max. Lin Ching nagbabalita para sa GMA Integrated News. %95% ready na raw ang Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasusunod ang schedule ng iba't iba nilang paghahanda gaya ng pag-imprenta ng balota. Nasa 45 million na ang mga naimprentang balota, katumbas ng 60% ng mahigit 72 million ballots na gagamitin sa eleksyon. Nakaluwag daw ang COMELEC sa ballot printing matapos iurong ang Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Habang papalapit ang eleksyon, dumami rin ang lumabag sa election gun ban. Sa monitoring ng PNP as of February 23, 1,183 ang mga nahuling lumabag. Mga sibilyan pa rin ang karamihan sa mga naaresto. Meron din nahuling tig-7 pulis at sundalo at 6 na taga-ibang law enforcement agency. 24 na security guard, tig-2 elected at appointed na opisyal ng gobyerno, 6 na dayuhan at 2 menor de edad. 1,177 armas naman ang nakumpiska ng pulisya. Dumulog sa National Bureau of Investigation ang komedyanteng si Poc Wang. Yan ay para ireklamo ang promotor ng paggamit sa kanyang bahay sa Antipolo City na anyay o sa anyay staycation scam. Sumbong ni Poc Wang, ginamit ng scammer ang address at pinned location ng kanyang bahay para makapag-alok ng staycation online. Mula Disyembre hanggang nitong mga nakalipas na araw umano, 3 hanggang 5 tao ang nagpupunta sa kanilang bahay sa pag-aakalang na-book nila ito bilang staycation resort, kaya nagbayad sila ng down payment. Pero peke ang alok at posible umanong nakakakuha ng hanggang 200,000 pesos kada linggo ang scammer. Nanawagan si Poc Wang sa mga nabiktima na makipagtulungan sa investigasyon. Update tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist, Lori De La Cruz. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, gaano po kalakas yung mga pagulan na posibleng idulot ng easterly sa bahagi ng Visayas at Mindanao? Well, sa forecast po natin, posible po yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan doon, especially sa eastern part of Mindanao at sa halos buong Kabisayaan. Pero kahit na light to moderate lang siya, may possibility pa rin po itong magpabaha o mag-cause ng mga pagbaha at maging mga posibilidad ng landslide. Bakit po kaya tila mabilis magpabaha nitong easterlies at shear line sa ilang probinsya? Well, sa nakita po natin ng ilang mga possible factors po ay yung halos tuloy-tuloy na kasi yung mga pag-ulan, especially on the eastern side of the country. So medyo saturated na po yung lupa. So konting ulan lang po, mataas yung chance na tumaas po agad yung ating water level. Kumpirme lang po namin dahil ba sa mga pag-ulan kaya nagpakawala ng tubig yung ilang dam sa bansa? Yes din po. Yes din po, sir. At sa inyo pong monitoring, may mga cloud clusters pa ba kayong namamata na posibleng maging LPA? So far sa ating monitoring, wala naman po tayong LPA na namomonitor sa paligid na ating area of responsibility na posibleng magbigay ng banta sa ating bansa or magbigay ng stress sa ating bansa. Pero ang maganda po niyan ay mag-monitor pa rin. Pwede pa rin mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Ito ang GMA Regional TV News. Isang fetus na nasa supot ang iniwan sa gilid ng kalsada sa Mandaue, Cebu.
Nakita ang fetus na isang residente malapit sa Mandaue City Public Market noong papunta siya sa City Hall. Tansya ng City Social Welfare Services, nasa 5 buwan na ang fetus. Dinala nila ito sa simbahan para mabendisyonan. Inilibing na rin kalaunan ang fetus. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa lugar ng fetus. Nasunog ang 3 magkakatabing bahay sa Dinalupihan, Bataan. Ayon sa Fire Chief ng bayan, nai-report sa kanila ang sunog mag-aalas 7 ng gabi nitong Sabado. Umabot ito ng mahigit sa 20 minuto bago tuluyang maapula ang apoy. Base sa investigasyon, pagmamayari ng 3 magkakapatid ang nasunog na mga bahay. Walang napaulat na nasaktan pero walang naisalbang gamit ang magkakaanak. Humigit kumulang 180,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang pinagbulan ng apoy. Kinaaaliwan online ng isang pusa mula sa Michigan, USA dahil sa kanyang nakakatuwang reaksyon. Meet Mimo, ang pusang ayaw magpahawak sa kanyang amo. Kwento ng fur mom niyang si Michelle, naisipan niyang sumali sa Touching the Spot That Your Cat Just Cleaned trend. Pero nang hawakan niya ang paa ng alaga, tila nagulat at na-offend si Mimo. Tinitigan siya ng halos 20 segundo habang nakabuka ang bibig. Good vibes naman ang hatid ng video na mayroon ng halos 60 million views. Aba, trending! At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.